Hello guys, ang ipapakita ko pala sa inyo ay nag-image ako nag-reformat ako ng Surface Pro 9. So yan. Actually ang challenge ko dito ay dapat hindi gumagana ng touchpad niya. Tapos na bit locker actually. Tapos hindi na ma-identify kung sino may-ari. Kung makikita nyo, hindi gumagana yung touchscreen. So gumamit ako ng external keyboard and mouse. So yan. Kala ko pa gagana yung kanyang touchscreen. So by the way, kung gusto nyo mag-reformat ng ganyan, kasi di gumagana yung F9 o F10 para mag-boot ang USB. Kung makikita nyo, meron akong USB doon. So, ang pag-boot, para maka-boot ay kailangan yung power. Press nyo yung power at saka yung volume up. I-check nyo, pag hindi gagana yung volume up, yung volume down, i-press to sabay. Tapos, wag nyo bitawan. By the way, shutdown nyo muna, tapos yun, turn on nyo sabay, tapos ibuboot niya. So, gumamit ako dyan ng escape at saka tab ata, escape para ma-delete at saka escape para hindi kasi gumagana yung, kasi dalawa pala yung hub ko. Siguro yung mouse at hindi gumagana, kaya ginamit ko lang dyan ang mouse at saka nag-tab ako doon. Tapos nag-download ako ng kanyang drivers sa laptop ko, sa external, nilagay ko dyan. So pag-asa na gumana yung kanyang touchscreen, pero sa dulo hindi siya gumana dahil hindi compatible yung na-download ko na software. So yan, gumagamit na ako dyan ng mouse. So yan, installation, makikita nyo mag-error yan. So ang ko na lang dyan, naghiram na lang ako ng sa kaibigan ko na nagpa-reformat dyan. Sabi ko, hiraman mo ako sa mga port mo dyan na mayroong Ethernet cable. So, hello guys. Ang pag-usapan natin sa video na ito ay may nag-image ako, reformat ako ng Surface Pro 9. Tapos, hindi gumagana yung touchscreen. Kasi ang nangyari dito dati ay na-bit locker. Tapos, hindi na namin matrace kung sino may-ari. Then, reformat ko na lang. So, ngayon, gumagamit ako ng yung adapter na to para magkaroon siya ng internet. Kasi nagda-download ako ng wifi sa external sa isang laptop. Tapos, hindi ako maka-download dahil pag nilagay ko dito, nag-error siya. So, ginamitan ko na lang ng gumamit na ako ng LAN card, Ethernet LAN, tapos connected siya dyan. So, yan, nag-update siya ngayon. So hopefully mamaya pagkatapos ng update ay gumana yung touchscreen. Kasi tingnan nyo, hindi gumagana yung touchscreen, ginagamit ko na lang ay mouse. So hanggang dito lang muna, i-check natin mamaya. So hindi pa siya guys nagta-touch kasi installing pa doon. So yung iba naman pending for restart. So i-restart natin. So restart. Yan. Gumagamit pa rin ako ng mouse. So tingnan natin pagkatapos mag-restart. Yan, updating pa. So ipa-fast forward ko na lang mamaya na ako mag-video pag nag-load na yung start niya. So ito guys, pag restart ay gumagana na yung kanyang touchscreen. So magagamit ko na siya. So yan, meron ng additional feature. So kailangan lang natin pagtiyagaan. Pag nangyari sa inyo yun na hindi nyo ma-restart, hindi gumagana yung mga ibang app, ay kailangan nyo lang i-update. So pakita ko sa inyo paano mag-update. Punta ka dito sa logo na to, then dito sa Cog Icon Settings, then makikita nyo dito yung Windows Update. Yan, i-click nyo yan. So check update. So hindi natin ilalagay sa Windows 11, so stay tayo sa Windows 10. So kung meron pang update, i-update nyo. So ganun lang, hanggang dito lang. Tapos yan pala, iti-test ko pala bago ko ibigay sa kliyente. Tingnan mo yung touchscreen, tapos yung kanyang keyboard, pop-up keyboard, then pag-browse sa internet, try pag-browse sa internet, google.com or kahit anumang i-try natin dyan, basta kung makikita nyo gumagana siya. So then tinanggal ko yung Ethernet, of course walang wifi kasi so kailangan natin i-connect sa inyong wifi.